Grabe ang taas ng baha. Kawawa talaga ang lahat ng kabayan na malapit sa ilog. Wala akong masakyang tricycle. Kamusta na kaya sila inay sa bahay? May bagyo. Hindi kaya kami mabaha? Buti na lang 24 hours bukas ang convenience store kahit nakakahiya. Kailangan kong tawagan si Sir Trevor. Hello? Maaari bang malaman kung sino ito? Sir Trevor, si Leah po ito, anak ni Bella. Pasensya na po sa abala. Ang lakas po kasi ng ulan, tila may bagyo at halos hanggang tuhod na yung tubig dito sa palengke. Maaari niyo po ba akong tulungan? Papapunta na ako dyan. Kailangan natin puntahan agad ang iyong ina at mga kapatid. Hintayin mo ako sa convenience store. Don't worry, iha. Okay? Sige po, sir. Maraming salamat po. Hihintayin po kita. Sana hindi namin pagsisihan yung hindi namin pakikinig sa mga taong nagsabi na umalis na kami habang maaga. Wala lang talaga kaming pagpipilian dahil wala namang kaming ekstrang pera. Doktora, may pakiusap sana ako. Doc Trevor, grabe ang lakas ng ulan. May bagyo daw, signal number 5 na panood ko sa TV. Sigurado ako bang baha na sa ibang lugar. Ano po yun? Maari ko ba kayong iwanan at hindi na ako babalik? May pupuntahan lang akong importante. Kaibigan na kailangan kong iligtas. Dr. Trevor, kayo po ang presidente ng ospital. Kayo din po ang may-ari ng ospital. Bakit po kayo sa akin nagpapaalam? Naiilang po ako. Pwede niyo pong gawin kahit anong gusto niyo. Doktora, ako ang nagpapatupad ng mga batas dito sa ospital. Kung mayroong unang susunod, dapat ako ang unang susunod para maging mabuting halimbawa sa ating mga kasama. Sige po, doktor. Mag-ingat po kayo. Kung maaari, tawag po kayo sa amin para makasiguradong ligtas po kayo. Sige, doktora. Alis na ako. Kaya hindi siya iniiwan ng mga empleyado niya kasi may ginintuan ng puso siya at marespeto. Ang hindi pa maganda, gabi pa umatake yung bagyo. Baka tulog na yung mag-iina. Baka hindi nila alam na malakas na ang bagyo. Sana naman okay sila. Sana walang mataas na baha sa aking dadaanan. Buti na lang, dinala ko yung truck ko, medyo mataas at talagang pwedeng pangbaha. Hintayin nyo ko. Siguro mga 15 minutes nandun na ako kung wala akong madadaanan ng baha. Sana naman wala. Kung nakinig lang sana sa akin si Bella, siguro wala na siguro kaming iisipin na ganito. Ganun pa man, handa ko naman silang iligtas. Kamusta na kaya si Sir Trevor? Sana okay lang siya. Sana makarating siya sa akin para makita namin agad at mapuntahan ng aking pamilya. Oh my God! Napakataas na ng tubig sa tulay! Paano ako makakadaan? Paano ko maliligtas ang pamilya ni Bella? Wala na akong ibang alam na daan. Ito lang ang daan na maaaring daanan papunta sa bahay nila Bella. Ama, kaya ako to. ikaw na bahala sa akin. Sa ganitong pagkakataon po, sa inyo lang ako kakapit, magtitiwala, maniniwala. Tulungan niyo po akong iligtas ang aking mga kaibigan. Sana'y nasa mabuti silang kalagayan. Huwag niyo po silang pababayaan. Paparating na po ako para iligtas sila. Bakit tila ba pinawalan nila ang tubig sa dam? At bakit gabi pa? Paano yung mga nakatira sa gilid ng ilog bukod kila Bella? Napakaraming mga squatter area ang maapektuhan. 15 minutes lang dapat ng biyahe ni Sir Trevor papunta rito. Pero bakit parang ang tagal? Sana'y okay lang siya, sana'y okay ang lahat. Tara na, sumakay na kayo! Bilisan nyo, bilisan nyo! Yung bahay ko tinatangay! Yan lang ang napuntar ko sa abroad! Tulungan nyo ako! Saan ako titira ngayon? Naging ilog na ang aking lupa! Tinangay pa ang aking bahay! Kaya ko to. Hindi ko man kayo lubos na kilala, pero sa maikling panahon na nakasama ko kayo, alam kong may mabubuti kayong puso, kaya ibubuhis ko ang buhay ko para sa inyo. Sana pagdating ko doon ay hindi pa huli ang lahat. At kung huli man ang lahat, sana merong mga rescuer na sumagip sa kanila. Dahil alam kong lubog na ang kanilang tahanan. Binabantayan ngayon ang lungsod ng Maynila dahil sa malakas na tama ng bagyo. Makikita rito sa aking report na signal number 5 ang dinaranas ng mga taga dito. Mas inunang ilikas ang lahat ng mga tao sa squatter area na nakatira sa gilid ng ilog. Tinangay na halos lahat ng bahay na nakatirik sa gilid ng ilog. Diyos ko, signal number 5. Sana okay lang ang mga kapatid ko, ang aking inay, o ang kahit sinong nakatira sa gilid ng ilog. Paparating na yata si Sir Trevor. Ang taas ng sasakyan niya siguro. Siya na yan, please, please. Nauubusan na kami ng oras. Bella! Bella! Ako to si Trevor! Nakikita niya kaya ako? Hello, Bella! Bella! Ako to! Ayun, nakita niya na ako. Sir Trevor, doktor po pala kayo, kaya hindi ko kayo nakilala eh. Akala ko kung sino, meron na akong pagkukuhanan ng inspiration. Kayo po, isang napakabait na doktor. Salamat, Lea, kung ganun. Nandito ako nakasuporta lang sa'yo. Pero pasensya ka na, hindi mo ako makausap ngayon.
Kinakabahan talaga ako para sa mga kapatid at yung inay. Naiintindihan ko po, pero wag po kayong mag-alala. May awa ang Diyos, ililigtas niya ang aking pamilya at hindi niya ito pababayaan. Oo, alam ko ligtas sila, wag nyo nang isipin yung bahay. Kasi talagang sigurado ako ngayon wala ng bahay at lahat ng kagamitan doon ay wala na. Grabe, ngayon lang talaga ako nakatagpo ng ganitong tao. Maraming salamat po. Walang anuman, iha. Malalamang wala na dyan ang iyong mga kapatid at ina. Oo nga po, hanapin natin sila sa evacuation center. Mabuti pa nga, umalis na tayo. Kailangan makasigurado tayong nandun sila. Naku, papalaki na ang tubig. Kailangan na nating umatras. Sige, alis na tayo. Mahirap mabalaho dito at baka matangay pa tayo. Eto na po ang relief goods nyo. Kasama na rin po yung mga delata. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa amin. Wow, pagkain. Gutom na po ako. Puno na ang evacuation center. Saan tayo pupunta? Gutom na rin ang mga bata. Kailangan natin ng pagkain. Takot po ako. Eto na po ang relief goods nyo. Salamat po. Pero basa po yung higaan namin. Gutom na po ako. Kailan po ba yung susunod na pagkain? Kailangan pa namin ng kumot at pagkain. Opo, malamig po dito sa evacuation center. Nandito na tayo. Meron silang 10 evacuation room. Mahirap talaga hanapin sila. Isa-isahin natin ang bawat evacuation center. Magandang araw po, ma'am. Pwede pong magtanong? May nakalista po ba diyang pangalang Bella Cruz? Good afternoon po, ma'am. Good afternoon din po, Doc Trevor. Empleyado niyo po ako. Ako po yung nag-urgent leave para mag-volunteer sa mga taong nabaha. Proud na proud ako sa'yo, Jessica. Di bali wala kang kita, makatulong ka lang gagawin mo lahat. Good one. By the way, meron bang Lea Cruz na nakalista dyan sa main list nyo? Opo, meron po ditong 3 Bella Cruz na nakalista pero sigurado po ako isa po dyan yung hinahanap nyo. Nasa room number 4, 7, and 10 po. Kailangan nyo po ba, Doc, ng assistance? We are good, Jessica. Kaya na namin to. Basta focus lang kayo sa ginagawa nyo. Kami na bahala. Ito po yung isa, Sir Trevor. Room number 4. Tara, pasok na tayo. Tara. Good evening po, ma'am. Meron po bang Lea Cruz na nakalista dyan? Oo, meron po. Ayan po sila. May iwan ko muna po kayo. Hindi sila inayan. Di bale, may 2 pa naman tayong pangalan hahanapin. Wala sa room number 4 at wala rin sa room number 7. Huling room na to, sana naman po, Sir Trevor. Oo naman, Lea, nandyan na yan. Huwag kang mag-alala. Lea, nakikita mo ba yung nakikita ko? Opo, Sir Trevor. Nandyan ang aking pamilya sa loob. Sobra kami nag-alala ni Lea. Wala kami sa bahay, galing kami sa simbahan. Nagsimba kami bago rumagasa ang bagyo. Uuwi na kayo sa bahay ko.